Guys, nasa dulo ng video ang tamang sukat ng ating mga sangkap. Yan, sa paggawa ng pandesal, kailangan mo lang ng milk. Kung walang milk, water. Kung wala kang melted butter, pwede oil. Then, isang egg, tapos yeast. Tapos, kailangan mo ng vanilla. Tapos, kailangan mo ng flour, all-purpose flour. Kung wala ka, pwedeng ordinary flour. Tapos, sugar. Tapos, salt. Yun lang ang kailangan natin. Tapos, i-mix mo lang lahat siya para maging dough. Yan. Pag naging dough, ano mo lang, masa-masa mo lang ng sandali. After imasa, i-rest mo lang siya ng 1 hour. Para siya tumubo. Hintayin mo muna tumubo yung minasa mo. Pag double na yung size ng ating dough, pwede mo na umpisahan. Yan, maggawa ka na ng pandesal kung ano kalaki ng pandesal na gusto mo. Yan. Hati-hatiin mo lang siya sa gusto mong laki. Yan. Tapos, after mo magawa ang lahat na pandesal, i-rest mo muna 20 minutes bago mo siya i-bake. Yan. Sa preheated oven, i-bake mo siya sa 180 degrees for 20 to 25 minutes. Ganun lang siya kadali. Yan, napakasarap, masarap, malambot ang ating classic pandesal. Try nyo na lang, masarap talaga siya. Kaysa bibili kayo, walang laman ng loob ng pandesal. Kuhanin nyo na lang yung tamang measurement. Pag gusto nyo gumawa ng maramihan, guys, adjust nyo lang lahat ng measurement na nandyan. Kasi yan, for 3 and 1/4 cups lang yan. Ang isang salang. So, pwede naman i-adjust lahat ng ingredients pag pang negosyo ang gagawin nyo. Kasi yung lasa niyan, masarap talaga siya. Hindi siya pang commercial. Kaya, pwede nyo i-try pangkain nyo sa bahay para malaman nyo kung ano ang lasa ng pandesal na yan. Okay, thank you for watching, guys. Bye-bye.